November 14, Tuesday, daily episode 2046, 2047, and 2048. Okay? Delayed man yung upload natin, pero ito pa rin yung vibrations nyo. Kung kailan ito lalabas sa FYP nyo, yan yung message ninyo. Okay, this is a general reading. So, sa Echels. Ay, hinihingal ako. Okay. Una, dragonfly. That's magic. The second one, aba, love. And the third one is a singer. Okay. So, ibig sabihin, yung topic natin ngayon, no, is yung mahika na naidudulot ng pag-ibig. At sabay sa mga problemang nakukuha natin dahil sa sobra nating pagmamahal sa isang tao, sa pamilya natin, sa trabaho natin, sa craft natin, sa negosyo, sa mga anak natin, at sa kung saan-saan pa, lalong-lalo na sa mga pets natin, di ba? Pero dito muna tayo. Kasi yung mahika, no, hindi mo malalasap yung good effect nito kung ikaw mismo ay in doubt sa sarili mo. Yung ibig sabihin doon na kapag hindi ka naniniwala na may tao pang magmamahal sa'yo, hindi ka naniniwala na may tao pang tatanggap sa'yo, ito yung pag-refuse mo sa energy ni universe. Ito yung nagbibigay ng block doon sa mga blessings na dapat ay para sa iyo, no? Kasi kailangan maging gentle sa sarili mo. Kailangan mo din na kung nakaranas ka ng trauma, nakaranas ka ng kung ano-anong mga negative sa buhay mo, kailangan mo ring tanggapin na nangyari yon sa dahilan na kailangan mong danasin sa panahon na yan. Pero hindi mo kailangan dandamdamin yan habang buhay. Kasi kung nabigo ka sa pag-ibig, una, pangalawa, pangatlo, hindi ibig sabihin katapusan na ng mundo. Kung nabigo ka man sa trabaho, natural lang yon, di ba? Kasi hindi naman lahat ng trabaho pinapakasalan. Ganon din sa negosyo, ganon din sa ambisyon natin. Kasi lalong-lalo na sa pag-aaral. Kapag nag-aral tayo, di ba yung drive natin is mag-aral para maiahon yung pamilya natin sa hirap. Well, kailangan yung i-reverse yung ganyan na mindset. Kailangan mong mag-aral para iangat muna ang sarili mo. And then after that, kapag okay ka na at stable ka na, tsaka mo iangat ang ibang tao. Kasi mahirap na kakaumpisa mo pa lang ang bigat na ng dinadala mong problema. Mapapag-ibig, negosyo, trabaho, at obligasyon sa buhay. Ito yung punto na maraming pagsubok, maraming temptasyon, na minsan akala mo lulubog ka na ng tuluyan. Akala mo mamamatay ka na dahil sa problema na hindi mo na matanggal-tanggal sa buhay mo. Kasi minsan, no, yung nagiging bulag, pipi at bingi tayo dahil sa pag-ibig. Na kahit hindi natin nakasanayan na mangutang ng pera, nangungutang tayo para sa mahal natin. Kahit hindi natin nakasanayan na ibaba yung pride natin, no, i-atras yung ego natin, ginagawa natin dahil may mahal tayo sa buhay, may iniingatan tayo. At minsan, ito din yung dahilan kung bakit nasisira tayo. So, ini-encourage ko kayong lahat, no? Kung magmahal tayo, huwag kang mag-expect na puro lang ito positive. Dahil yung buhay ng tao may positive, may negative. Kung napakaganda ng takbo ng relasyon nyo, nagmamahalan kayo ng wagas, di ba? Makulay, parang walang problema, wala kang naririnig na sakit, wala kang iniindang pagod, hirap, wala. Pero sa kalagitnaan, hanggang papunta na ng dulo, ando doon lahat ng unos, lahat ng bagyo, lahat ng sakit ng ulo, ando doon.
Yung parang minsan nga yung iba nagsisuicide na dahil hindi nila kaya, no? Una, hindi nila kaya na mawala yung taong mahal nila. Pangalawa, hindi nila matatanggap na yung mga pinaghirapan, pinag-ipunan nila is biglang nawala na parang bula. Pangatlo, hindi nila kayang tignan ang sarili nila na sa tinagal-tagal ng paghihirap nila at sa tinagal-tagal ng pagsusumikap at pag-iipon, lahat ito'y nahumantong sa kawalan dahil sa mga wrong choices natin sa buhay, sa mga tao na din na hindi tayo pinahalagahan, mga tao na hindi tayo binigyan ng worth, 'di ba? Ito yung, 'di ba, kapag nagmahal ka, hindi ka naman nagkakaroon ng basihan kung ano siya, sino siya, saan siya nanggaling, ano meron sa kanya, at ano ang wala. Maliban na lang kung yung pag-ibig na yon ay sinamahan ng gayuma. Kaya siya mabiglang mawawala sa'yo. Ganon din yung negosyo, biglang niritual para malugi. Yung pag-aaral mo, yung buhay mo para malasin ka, niritual, sinumpa, binarang, kinulam, ganon. So, yun naman ay gawa ng mga tao, no? Na may mga special gift sa buhay na ginamit nila sa hindi maganda. Pero kung ikaw yung natural na tao, syempre, maniniwala ka na may Diyos ang mundo. Pero alam nyo ba na ando doon din sa nilikha ng Diyos na may mga taong gifted na katulad namin na magiging medium ninyo para malutas yung problema, mabawasan yung kamalasan, matanggal yung sumpa, matanggal yung barang, no? May magpa-cleansing kayo, may mga ganon. So, all you have to do is kung sa tingin mo hindi na normal ang takbo ng buhay, hindi na normal ang takbo ng sitwasyon, doon ka na magpa-private reading para malaman mo ano ba ang punot dulo. Para bumalik ka sa natural na routine, bumalik ka sa natural na plano ng Diyos at ni Universe, at bumalik ka sa tamang katinuan. Kasi minsan, nawawala yung tao sa katinuan dahil sa dami ng problemang hinaharap sa buhay. So, abangan natin, no? Sa special episode kung ano ba yung mga problemang yon at bakit hindi tayo makamove on. Okay? So, again, this is Phoenix Heart. Please do follow, like, and share lahat ng videos ko dito sa TikTok. At maraming salamat sa nagjo-join sa akin lagi ng live ko. Sa mga winners, sa mga nanalo ng bracelet, free rituals, free reading, congratulations. And then, ano pa ba? Kaetsusan. Basta panoorin nyo lahat ng videos ko, supportahan nyo pati YouTube ko, at saka yung Facebook ko. Maraming salamat po!